Pero Senator, seriously, sa ganyang asal, yun na nga nakita na ng lahat, ano yung proper thing for him to do? Well, then you do your job, you stay there. Huwag ka naman magsugal. Dahil binabayaran ka, pinapasweldoan ka ng gobyerno, tapos nagsusugal ka. What? Sir, sorry to clarify lang. Sabi niyo kasi kayo na, sir, patapusin naman muna yung trabaho sa gobyerno bago magsugal. So okay lang sa inyo, sir, government No, official. I said, kung talaga hindi niya na makontrol dahil nangangati yung kamay niya, bahala siya sa buhay niya, at least naman sana magserbisyo muna siya. My point is, bawal nga di ba? I said before that, na bawal lahat ng government officials, at saka government employees, hindi lang officials. Meron talaga, dahil addict na, ano magagawa mo, di ba? Kung may mga addict na, mga nasa gobyerno, alam nila bawal yun, nag-addict pa rin, laging nahuhuli. O malas na lang, nahuli siya, di ba? Ito na nga, Senator Erwin Tulfo, binulabog ang mga kongresistang addict sa online games. Pero bago ang lahat, maaari kayong mag-subscribe para maging updated sa mga issue at bagong mga balita. Nabulabog nga ang dalawang kongresistang naglalaro ng online sabong matapos mamataan ito sa nangyaring botohan sa House of Representatives. Tulfo, bibigyang aksyon ng mga kongresistang adik sa sugal. Narito ang buong detalye. I know why we're here. Since I'm appointed as the chairman of the Committee on Games and Amusement, everybody is waiting for official statement from the committee. I would prefer though to make a statement upon consulting with the vice chair and the members of the committee. I am speaking for myself, not the committee itself, because we haven't convened yet. Hindi pa kami nagkita-kita, hindi pa kami nag-usap. I also want to hear their side. But if I can have it my way, kung akong tatanungin niyo personally, I want this online gambling stop. Kung ako po masusunod, ora mismo dapat itigil na ang online gambling. Because of the fact, masama na po ang nangyayari. May mga bata na hindi na nag-aaral. May mga pamilya na naghihiwalay. May mga baon na sa utang. Hindi na umaabot sa bahay ang sweldo. Naghihiwalay ang pamilya, nag-aaway-away. May mga karamihan hindi na nagagawa ang trabaho. Take the case of that lawmaker na nahuli, nag-online sabong, yung isa, card games. Nakakahiya naman, di ba? We have to stop this. This is getting serious by the day. So online gambling must, not should, must be stopped. Pero definitely, it is the job we can only recommend to Malacanang, to the executive, our position right now kasi wala pa po tayong batas. But given the chance, definitely, kung tatanungin niyo ako, ayoko na ng online gambling. So total ban, sir? Exactly. I mean, sinasabi ng executive because may mawawala yung kanilang yung income, of course, we understand that. Pero we also have to weigh yung cons, di ba? Yung effect, social effect. Yun ay nabanggit ko sa inyo, mga bata hindi na nag-aaral, hindi umaabot ng sweldo sa bahay, pa nagsweldo si mister. Mga tao, imbis na magtrabaho, nandun, pumunta ka sa palengke, pipindot-pindot ng papiso-piso na sa slot machine, yung scatter, yun ang mga uso ngayon scatter, sabong, mabuti pa ito mga ito, legit, yung online sabong, illegal di ba? Sir, so pag nag-meet po kayo sa committee, bukas siya. Hello. Check. Ito na. Sir, pag nag-meet kayo sa committee, as chair, you will recommend to conduct hearings on online gambling? I would like to hear sa lahat ng member, what's their opinion? What do you think? Lahat sila tatanungin ko. For now, kasi I believe I had Senator Bongo and Senator Bato del Rosa as Vice Chair, and then Senator Rafi as member. Ayaw ko sino pa magpapalista.
And I'll definitely ask them anong position because I will tell them up front my position is. And I will say, ito ang problema natin ngayon, di ba? We need to stop this. But kung mayroon ko kontra, sabihin ko, I want to listen, I want to hear. Ano ba yun? Kasi kung sasabihin na kita ng gobyerno, we understand that. Pero kung mas marami naman yung negative effect sa positive, pati ba matitigil, di ba? Maraming nasisira ang buhay, nalululong, nagkabaon-baon sa utang, hindi na nag-aaral, yung sinanla ng mga gamit sa bahay, things like this, di ba? So, and siguro kailangan talaga pag-usapan, alright? Dahil, alam ko sa executive, we have to convince executive habang wala pang batas. Now, sir, we have to stop this. We've heard naman the pronouncement of the President. Tama naman siya. Pag pinutol natin, sabi ng PAGCOR, mag-underground. Case in point, online sabong. Walang online sabong, pero paano yung isang mambabatas na nakapanood ng online sabong? Bawal yun. Ibig sabihin, nag-ooperate ang online sabong. Itong online sabong na ito, hindi nagbabayad sa PAGCOR, hindi nagbabayad ng taxes, nothing. Diba? So, nasasayang. Nakakalungkot nga eh. Palakpakan na sana, diba? Nawala ang pogo. Pinalitan naman ng pigo. Mas news. Kung titignan mo nga, mas okay sana eh. Mas okay pa yung pogo because pogo, ang biktima lang ng mga Chinese, hindi Pilipino. Dito ngayon, Pilipino, tayo. Kasi hindi naman natin ma-access yung pogo. Sila lang doon sa China. Nakakapaglaro ng casino, ng what have you, slot machine doon sa pogo. Philippine Offshore Gaming Operations. Sir, ang gusto ninyong i-release na Yeah, exactly. Definitely. Dapat meron tayong executive order, siguro. Pero we have to recommend to the President. Pero before that, I will have to talk to the committee. Where do we go from here? Dapat we're on the same page, di ba? Hindi pwede yung chairman, ayaw. Pero ilang members ko hindi. Dapat unanimous. Decision natin, para malakas-lakas. Sige, we go to the President, we go to Malacanang, we go to Senator Chis. Senator Chis, ito ang posisyon ng committee. Habang wala pang EO, wala pang one, na definitely the Committee on Games and Amusement is against online gambling. Senator, Amount of regulation po tingin nyo? O kahit na strict regulation? Well, bago siguro yung regulation natin, sir, kailangan siguro muna mag-usap-usap lahat ng stakeholders eh. Magsalita ang PAGCOR. Ano bang meron dyan? Anong pwede mong masabi? Paano mareregulate? Kakausapin natin Department of Finance. Magkano ba mawawala? Kung regulation, pipilitin natin regulation. Magkano mawawala? Pero at the same time, may mga ibang stakeholders, parents, church, educators. Kasi mga bata hindi na pumapasok eh. Lahat ng ito, di ba? Kailangan natin tanungin, okay, mailatag na ng PAGCOR yung kanyang, itong gagawin natin, chairman, sasabihin na DOF, itong kailangan natin, pag pinasara mo, mag-underground yan, wala tayong kita. Let's ask the church, what's your stand? How do we solve this? Let's ask the parents, association of parents, teachers, etc. Let's ask everybody, yung mga stakeholders dito, di ba? Let's ask the kabataan, the youth, di ba? Ano sa tingin nyo? How do we solve this issue? Hindi lang kasi ito problema ng gobyerno eh. This is not only the problem of the government. It is the problem of everybody. Every parent, every lawmaker, lahat eh. So, kung maghahanap tayo ng regulation, dapat yun talaga maayos. Di ba? Sir, sorry, makulit. Just to be clear lang. So, kayo po, personally, you want a hearing on online gambling? Yes, I want a hearing kasi wala pa naman kuwan. I really want a hearing. Pero, and then, immediately, siguro by next week, as early as Monday or Tuesday, I will conduct a hearing on this matter. I'll call PAGCOR, I'll call the Department of Finance. Sir, in the interim, kung habang wala pang batas, wala pang executive order from the President, gusto niyo rin ba parang sense of the Senate just to express the sentiment of the chamber regarding this? Exactly. That's what we're going to do, sir. Actually, very frustrating nga. Nagbigay ng instruction si PAGCOR Chair Altenco na bawal na yung mga advertisements ng mga sugalan. Pero nandyan pa rin. Marami pa rin ako nakikita sa mga billboards sa sugalan, mga bet na yan.
Okay, sa mga social media, lahat. My kids, they watch YouTube, di ba? May mga anak tayo, nag-YouTube. So, nakikita yung sugal na yun. Yung malay natin, tayo ngayon, nandito tayo sa Senate, baka yung anak na natin sa school, nag-i-scatter. Oh, walang parameters eh. No control. Isa pang kinakasama ko ng loob, bukod doon sa mga advertisement na nga pinopromote pa ng mga artista, dapat i-ban yun. Pangalawa, yung GCash, Jesus Maria Jose, Paymaya, sila pa mismo pumunta ka sa GCash, pwede ka maglaro, papiso-piso. What in the world? Di ho ba? It's really bad. Sir, just to clarify lang, bale, maghihiring muna kayo, sir, bago kayo magkaroon ng stand sa committee nyo, bago kayo magsisik ng audience sa Pangulo Yes, for an we EO. Tama po will ba, do sir? that. Kailangan unanimous kami. And I believe I can convince all the members. Kasi si Senator Raffy, nag-file na siya ng bill na ban on gambling, online gambling. Tapos yung ibang mga kasamahan namin, nag-file na rin sa Senator Villanueva. So, what I'm saying, my point is, pag-uusapan namin, and then we will definitely inform the Senate itself, and then the President will go up there. And of course. I want to hear, siyempre. I want to hear baka sabihin naman mga kasama ko, hoy, hindi lang ikaw ang tao dyan sa committee na yan. May mga vice chair ka rin, may mga members din. I want to hear. Pero, I can tell you, I can convince these people. I can convince yung 2 vice chair and then a couple of members, I can convince them na our stand will be no to online gambling. Sir, according to Finance Secretary Ralph Recto, sa ngayon, ang nagdo-dominate yung illegal online gambling, about 60%. So, ang kanilang kinoconsider na option, una, higher PAGCOR fees and franchise charges, additional taxes to be imposed by the BIR, and then broader regulation, including requiring licensed operator to list on the Philippine Stock Exchange. Your comment. Ang problem kasi dyan, ma'am, pag tinaasan mo dyan, napag-aralan ko na yan eh, pag tinaasan mo, mag-underground eh. Too much, too expensive na eh. Take the case in Pogo. Sa Pogo, ganun, di ba? Tinaasan ng BIR, meron siyang binabayaran monthly sa PAGCOR, may binabayaran siya sa BIR, sobra-sobra, 3% dito sa kabila. Yung iba, nag-underground ng mga Pogo. Di ba? Sara lahat, 100% nang maging underground yung online Exactly, yun gambling. din yung sinasabi natin. Sinasabi na ba, pahuli natin. Hindi effective eh. Everybody knows that. Our law enforcement is not effective. Huhulihin ng pulis, bukas makalawa, nandyan na naman. Huhulihin ng NBI, bukas makalawa, nandyan naman. Di ba? Kaya ng law enforcement. No. So, sir, pag naging total ba, wala kayong concern na baka nga lahat na mag-underground? Kaya nga dapat pag-usapan sa committee. Where do we go from here? Okay, ako yung sinabi ko ng statement, sa akin yun. Pag tinanong mo akong right now, I say total ban on online gaming. Total ban on online gaming. Kasi naman, ma'am, pwede naman silang pumunta. Di ba may mga, halos lahat ng kanto ngayon, may mga maliliit na casino. Hindi lang PAGCOR, may mga maliliit-liit. Sa Tomas Morato na lang, sa Timog na lang, dalawa yung casino dyan. Pag cross mo, 200 meters, may isang small casino na naman. You just have to go there, nasa internet yung casino. Lahat naman na, hindi lang PAGCOR, hindi mo na kailangan pumunta sa Okada, hindi mo na kailangan pumunta sa Soler o sa Resorts World. Kasi kung saan-saan yung casino ngayon eh. Mas maganda nga ho yung gano'n because of the fact na at least dito, titignan, hihingan ka ng ID ng mga gwardiya. Dito sa online, wala eh. Walang parameters. Hindi rin makontrol. Hindi makontrol to admit, hindi rin makontrol ng PAGCOR. That's the thing. Sir, pa-clarify lang ulit. So, kayo po is for total Yes. ban. But you're open to hear the arguments ng mga nagsasabing mas makabubuti po yung regulation
Kaya nga po, ma'am, we want to go on a hearing, di ba? And invite all the stakeholders, di po ba? We want to listen sa PAGCOR and then sa DOF, yung representative ng executive branch. Then probably siguro isang youth organization, okay? A parent organization, school organization, church organization, para lahat, di ba? Para, okay, kukontra ko nito, anong sa'yo? Okay. What can you say about this? Let me hear you, di ba? Then from there, then we can talk, di ba? Kung talaga hindi po pwedeng itigil dahil kailangan natin ng pera, which is talaga namang, ever since, lagi namang walang pera ang Pilipinas, laging bankrupt, dahil hindi namang kayang tugunan ng Bureau of Customs and Bureau of Internal Revenue yung budget natin. So kung saan-saan humuhugot ngayon, particular din sa PAGCOR, yung mga ikang social services ng Malacanang, dyan kinukuha ng iba pang mga social services ng pamahalaan. Kung kailangan talagang i-regulate, then pag-aralan na mabuti, then let's put a lot of parameters there. Pero sa ngayon, wala kasi. Di ba? Pumunta ka, buksan ko ito, yung GCash ko, may sugal. Paano pa, tatanggapin ng anak ko yung pera niya doon sa probinsya, kunwari, nakita niyo yung games. Maglalaro ng games, di ba? Anong klase yan? Saan ang control? Sir, mabalik lang po ako dun sa nabanggit nyo kanina na lawmaker na nakita allegedly watching e-sabong. Do you think po, una, reaction nyo po dun and kailangan po kaya ng disciplinary action doon? Bahala na po. Dito na po tayo sa Senate. Congress po yun. I believe nasa Congress po yun. So, bahala na po yung Ethics Committee doon na mag-discipline sa kanya. Pero, very frustrating when I saw that we were in session, we were on a break kahapon dyan sa lounge nung pinakita sa akin ng mga senador. Kilala mo ba ito? Sabi ko, hindi ko mamukhaan. Pero, come on. Nandun ka sa Congress. It doesn't matter kung boring yung butuhan ng speaker. Magantay ka. Trabaho mo yun eh. There's a time, kung sugarol ka, which is bawal, di ba? Sinabi na bawal pag government official ka magsugal. Kung talagang hindi mo matiis yung kate, hintayin mo na lang, di ba? Hintayin mo hanggang matapos yung ikang trabaho mo sa Kongreso or matapos yung trabaho mo sa gobyerno because pinapasweldohan kami ng taong bayan ninyo para magtrabaho, hindi para magsugal. Nakakahiya naman. You pay us thousands and thousands and then magsusugal lang. Number 2, bad example. Sinabi na nga ng gobyerno, bawal ang sugal. Bawal ka magsugal. Ba't ka nagsusugal? I hope the Congress will do something about it kasi nakakahiya. Sir, dapat din ba i-pursue yung nakita sa video? Kasi nga bawal ang online sugal, pero bakit meron siyang nasa Pero cellphone? dapat tanungin yung mambabatas na anong site ba yan para maimbestigan and report it immediately. Report it immediately to PAGCOR, to the police, to the NBI. Di ba? Para masara yun. Pero maniwala ka hindi. Ay, 2 o 3 yata na sites ang tumatakbo pa. Sir, in and outside of the sorry, Kuya. Sir, pero in and outside of Congress or Senate or public offices, di ba dapat di naman talaga nagpa-participate ang mga government officials? I mean, kailangan pa ho bang i-remind yung mga kagaya po ninyo? Hindi ko nga maintindihan eh. I don't know. Bakit kailangan nilang gawin yon? Besides, di ba, dapat naman, pagtuunan mo ng pansin yung trabaho mo, di ba? It's working. Yun ang sinasabi natin. This is the effect of online gaming. Pati sa mga private, pati sa mga bangko, pati sa eskwelahan, nagsusugal. Driver, pag na-traffic, pati rider, tumabi dahil umulan, nag-scatter muna. Nakita mo yan, ganun kasama. Sir, may info na kayo kung sino yung congressman? Hindi ko sigurado. Baka pag nagsabi ako nito, mayari pa. Pero may Sir, starts with letter. Umarap na, sir, tingin nyo dapat yung congressman na yun. Umamin. Umamin na siya, umarap siya at mag-apologize sa... Hindi, dapat. Ang kuwan doon yung leadership dahil kilala siya, di ba? Yung siguro sa yung ethics, di ba? What's happening, nakakahiya naman. Yung dalawa na yun, isa, naglalaro yata ng poker. O bilyar ba yun? Halatang halata eh.
Pero Senator, yun nga, hindi ba dapat umamin na lang kasi lahat suspect naguhulaan kung sino. Para mapadali na din. Para mapadali ng buhay ng lahat. Bilang former. Hindi ko kilala eh. Dapat ang tanungin natin, yung sa Manila Times sa kumuha nun. So, Pero Senator, kasi tinakpan niya din. Anong distrito na lang? Naku, yun ang problema. Party list daw? Party list? Hindi ko alam kung party list siya. Sir, nagsisimula sa letter. Pero kasama ko siya dati, I think. Sa 19 Congress. 19 Congress eh. Hindi ako sigurado. Kaya pag binanggit ko, sabi ko, di ba? So sir, hindi niyo fight, Congressman. Hindi. pero Senator, seriously, sa ganyang asal, yun na nga nakita na ng lahat, ano yung proper thing for him to do? Well, siguro mag-apologize siya or then he has to explain, di ba? Bakit? Kahit nasabihin natin boring, siguro boring nga. Dahil kanya-kanya nagtatayo, yung botohan nila kung bakit binoto si Speaker Romales. Pero, then you do your job, you stay there. Huwag ka naman magsugal. Dahil binabayaran ka, pinapasweldoan ka ng gobyerno, tapos nagsusugal ka. What? Sir, sorry to clarify lang. Sabi niyo kasi kayo na, sir, patapusin naman muna yung trabaho sa gobyerno bago magsugal. So, okay lang sa inyo, sir, government No, officials? I said, kung talaga hindi niya na makontrol dahil nangangati yung kamay niya, bahala siya sa buhay niya, at least naman sana magserbisyo muna siya. My point is, bawal nga di ba? I said before that, na bawal lahat ng government officials, at saka government employees, hindi lang officials. Meron talaga, dahil addict na, ano magagawa mo, di ba? Kung may mga addict nga, mga nasa gobyerno, alam nila bawal yun, nag-addict pa rin, laging nahuhuli. O malas na lang, nahuli siya, di ba? Hindi ko sinasabi na sang-ayon ako. Pero kung talagang hindi niya na makontrol yung kanyang kate, dapat trabahuin niya muna, doon siya magtago siya sa bahay niya, magsugal siya ng online gambling. So you're referring to yung isa nagsusugal kasi isa poker, so both of them should apologize. Umamin They na apologize, tapos should be, the Congress should ask for an explanation. Why? Imbes na magtrabaho sila, nagbobotohan sila, serious business yung araw na yun, di ba? Nagbobotohan ng speaker. Bakit ka nagsusugal? Number 2, bawal naman yun. In the first place, bawal talaga sugal. Anong explanation? There's no explanation. Sir, para ma-address na daw yung mga corruption sa mga government projects like flood control, si SP Cheese, magpa-file siya ng proposed bill na bawal na yung mga government officials at mga relatives na makialam or maging kontratista o supplier ng mga government projects. Tingin nyo yun yung tamang measure para ma-address itong corruption? Hindi lang contractor, ma'am, pati utilities. Dapat wag makialam, wag magnegosyo ang isang politiko, hindi lang sa construction, pati sa mga utilities, power, water, wag makialam ang politiko. Paano? Doon pala sa COMELEC, pag nakita ng COMELEC, out ka na, X. Hindi wag nang tanggapin, i-disqualify na kaagad yun. Kasi, ang tagal ng mga kaso na yan, di ba? Yung construction na yan. Napag-usapan nga nagkatanungan na kahapon sa caucus Sino ba mga contractor dito? Wala namang contractor. Sa mga utilities, sir. Mga mag-anak sa utilities. Hindi naman natanong. Ang tinanong construction. Ang tinanong lang construction. Pero sa Congress, medyo marami-rami sila. Sir, yung sa impeachment, sir, tingin nyo, sir, dapat pang ituloy yung trial kahit na may decision na yung Supreme Court? Yun nga pinag-usapan. Kaya ang tagal namin kahapon ano ba talaga? Parang damn if you do, damn if you don't. Yung personal position nyo po as Ako? Sir, tatanungin mo? Dapat ituloy. Diba? Tuloy natin. Kasi nag-antay na yung mga tao I mean, everybody, kahit ikaw siguro gusto mo lang totoo kaya ito, di ba? Even the spokesperson of the VP said we're ready. We will prove that the VP did not violate the Constitution, etc., etc. Then everybody siguro, kay tayo lahat dito, we want to see ano ba yung nandyan? Totoo ba yan? Siguro pala naman, paglatag pala ng mga evidence, pieces of evidence sa korte, makikita naman talaga kung may katuturan yung ebidensya o wala, di ba?
yun ang nakita ng Supreme Court eh. May problema eh. Pero siyempre, ang tao nag-aantay din. Give them a chance. Kung ako tatanungin mo. Pero nga, lumabas nga itong decision. Paano yan ngayon? Magkakaroon tayo ng constitutional crisis. Pag nilabanan natin, di ba? O sabagay, sabi lang, hindi daw itong first time na nagkaganon. Pero kung lalabanan mo, we will have a crisis. And that's a bad example to our people. Eh, kung Senate niya, umubra sa Supreme Court, dapat ang Supreme Court lang nagta-translate ng mga batas natin, di ba? We make the laws, they translate the laws. Di ba? I-confirm namin, is there a resolution circulating seeking as the sentiment of the Senate po? A resolution daw po is circulating, seeking the sentiment of the Senate about the Supreme Court decision. And are you willing to sign that resolution? Wala na pag-usapan namin kahapon doon, pero there's no such resolution. Pag ang napag-usapan namin, humingi yung minority ng hanggang August 6 para ma-review. Sabi ni Senator Ping, kayo mga lawyer, okay lang kayo, Senator Kiko, Senator Pia, paano kami mga civilian? 98 pages. So, pumayag din si Senator Marcoleta. Actually, Senator Marcoleta wants it kahapon. Finish. Pero nakiusap ang minority, bigyan nyo kami ng chance para ma-review. Pumayag po sila Senator Marcoleta.